Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa sparring grounds, kung saan nakasalubong ni Lika ang isang lalaking nagpupunas ng espada. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang pangalan niya at nautol siyang nagpakilala. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Haban, ang instruktor na namamahala sa mga bagong estudyante. Sinabi sa kanya ni Haban na nais niyang linawin ang isang bagay. Hindi siya magiging madali sa kanya dahil lamang siya ay isang maharlika. Dagdag pa niya, bago ang espada, lahat ay pantay-pantay. Kung nagawa niyang harangan ang kanyang mga atake at mapunta, kahit isang valid na strike, papasa siya. Pagkatapos ay tumayo si Haban. Dala ang kanyang espada. At sinabi sa kanya na kung handa na siya, dapat din niyang itaas ang kanyang espada. Sinunod niya ang kanyang utos at itinaas ang kanyang espada. Ibinulong ng receptionist kay Cain na si Haven ay isang honorary instructor at dating miyembro ng Imperial Knights na nangangahulugang walang makakapasa sa kanyang pagsusulit na may katamtamang kakayahan. Si Cain ay nanatiling tahimik. Alam na ang pamamaraan ng pagpasok ng akademi ay kasumpa. Sumpa sa pagiging mahigpit. At iniisip niya kung gaano kahusay si Lika. Sa sandaling iyon, tumakbo si Haven patungo sa kanya. Sumisigaw na siya ay darating. Kaagad inihagis ni Lika ang kanyang espada at pinutol sa kalahati ang espada ni Haven. Napaatras si Haven at bumagsak sa lupa na ikinagulat ng ginang at ni Cain. Natahimik si Lika. Iniisip kung ano ang nangyari. Kung iyon nga ba, bakit parang nanghina si Habin? At kung iyon lang ang kaya niyang gawin? Nauuto ang ginang. Tinawag si Lika at sinabing pasado na siya. Samantala, sa kabisera, ang mga kalye ay buhay na may aktibidad. Ngunit siya ay nakatayo, nakatitig sa gusali. Sa kanyang harapan, sa wakas ay narating na niya ang Gate of the Sword. Ang Gate of the Sword ay isang sikat na destinasyon na hinahangad ng mga swordsman mula sa iba't ibang bansa upang makapasok. Ang isa ay kailangang dumaan sa 3 tarangkahan at tanging ang mga nakaabot na sa mataas na antas ng espada ang maaaring mabuksan. Ang mga ito, sa likod ng bawat gate ay nakatayo ang isa. Sinubukan ng maraming esprimidor. Nasubukan ang kanilang lakas laban sa mga tarangkahan. Ngunit ni isa ay walang nakapasok sa pinakaloob na lugar. Kahit na ang pinakamataas na antas ng sword masters ay nahirapang buksan ang unang gate. At kahit si Swordmaster Hibon ay hindi nabuksan ang pangatlo. Ang lugar sa kabila ng 3 gate ay nanatiling isang walang hanggang misteryo. Pumasok siya sa unang gate at nakita niya ang lahat ng mga escrimidor. Para itulak ito, ang pagbubukas ng kahit isang gate ay patunay ng kahusayan ng isang tao at simbolo ng pagiging top tier. Ngunit sa kabila ng mga paulit-ulit na pagtatangka, hindi na tinag ang gate. Isang lalaki ang sumuko at hinikayat siya ng kanyang kaibigan. Nasubukang muli. Sinabing malapit na siya. Tapos may narinig silang papalapit. Paglingon nila, nakita nila si Asher na mahinahong naglalakad patungo sa gate. Tinanong ng lalaki kung nandito rin ba siya para subukang buksan ang tarangkahan ng espada. Sumagot lang si Asher ng mayabang na sinabi sa kanya ng kaibigan ng lalaki na hindi ito magiging madali, na ang kaibigan
niyang si Poitan ay ang nangungunang estudyante sa akademi at mahigit isa GC. Nang sumubok ng walang tagumpay, hindi sila pinansin ni Asher at inilagay ang kamay sa gate. Tinukso siya ng mga lalaki. Wala raw siyang espada at hindi mukhang eskremedor. Ang gate na ito ay hindi isang bagay na madaling bumukas. Ngunit lahat sila ay natigilan. Nang walang kahirap-hirap niyang itinulak yun. Napatayo sila sa gulat. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Bago pa sila makapagsalita, isinara na niya ang gate sa likod niya. Naalala niya na sa hindi malamang dahilan. Kahit sa dati niyang buhay, madali siyang dumaan sa first gate. Pati na rin sa pangalawa. Naalala rin niya ang kanyang pag-abot sa ikatlong gate. Ang isa kahit na ang mga master ng espada ay hindi mabuksan at pumasok sa mahiwagang espasyo. Sa kabila nito, noong panahong iyon, siya ay isang kapitan lamang ng Imperial Guard. Hindi isang taong kilala sa pambihirang kasanayan. Ngunit nalampasan na niya ang lahat ng mga pintuan. Hindi pa rin niya alam kung bakit. Pero nanatili sa kanya ang nakatagpo niya doon. Muli siyang dumaan sa mga tarangkahan ng walang kahirap. Hirap at pumasok sa mahiwagang espasyo nang hindi pinagpapawisan. Sa gitna, binati niya si Enser. Ang espada. Sa gitna ng silid, nakilala siya ni Enser bilang kapitan ng gwardya na si Jinmu. Sinabi niya kay Enser na halos 40 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang pakikipag-usap kay Enser sa kanyang nakaraang buhay. Alam na si Enser ay isang transcendent na nilalang. Isang may kakayahang magbasa ng mga kaluluwa at antas ng karunungan ng mga tao. At isa na nagtataglay ng napakalawak na kaalaman. Kung may makakasagot sa mga tanong niya, si Encoder iyon. Tinanong siya ni Encoder kung bakit iba ang itsura niya at nagkomento. Nabigla siyang naging bata muli. Sumagot si Asher na ang kanyang kaluluwa ay nanatiling pareho. Ngunit siya ay muling nagkatawang tao sa katawan ng isang bata na nagngangalang Asher. Kaya naman naparito siya upang alamin ang dahilan ng kanyang muling pagkakatawang tao. Sumang-ayon si Encoder na tumulong at sinabihan siyang payagan ang mas malapitang pagtingin sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malakas na enerhiya na nakapalibot kay Asher. At sinabi sa kanya na may kakaiba. Naramdaman niya ang maruming enerhiya sa loob ng kanyang kaluluwa. Nagulat si Asher. Ipinaliwanag ni Enzor na may mga bakas ng masamang puwersa na humahadlang sa kanyang kaluluwa. Lalong nabigla si Asher at nagsimulang magtaka kung si Mornia ba iyon? Pinamunuan ni Mornia ang Assassin's Guild, Motor Opia, at siya ang pinakamasama sa lahat ng Dark Gods. Ipinadala ni Mornia ang kanyang mga tagasunod upang salakayin ang teritoryo ng Arak at Tinangka. Siyang patayin. Ipinaliwanag niya ito kay Ensor na naunawaan ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Ensor na ang mga Diyos ay may kakayahang panghimasukan ang mga kaluluwa ng tao. At tila sinusubukang agawin ni Mornia ang kanyang kaluluwa. Tinanong niya kung bakit ang kanyang kaluluwa ang target. At ipinaliwanag ni Enzor na bago mamatay sa kanyang nakaraang buhay, naabot niya ang rango ng Swordmaster. Ang mga umabot sa antas na iyon ay sumasailalim sa isang yugto kung saan ang kanilang aura at kaluluwa ay sumanib. Gayunpaman, dahil namatay siya bago matapos ang proseso, ang kanyang aura ay hindi kailanman sumanib sa kanyang kaluluwa. Dahil dito, ang kanyang kaluluwa ay partikular na nakatutukso kay Mornia dahil dala nito ang diwa ng isang Swordmaster. Ngunit kulang ang aura na kailangan upang ipagtanggol ang sarili sa kabila ng panganib.
Nanatili siyang tiwala na kahit sa bagong katawan niya, hindi siya madaling matatalo. Sa pinakakaunti, ang sagot ay nagpapahinga sa kanyang kuryosidad. Dahil alam niyang kailangan niyang direktang harapin si Mornya. Sinabi niya kay Enser na aalis siya. Nagulat si encoder na malapit na siyang umalis. Hiniling siyang maghintay at tinanong kung aalis lang talaga siya. Sumagot siya na sa kasamaang palad ay abala siya at siniguro kay encoder na muli siyang dadaan pagbalik niya sa imperyo. Tumawag si encoder na nagsusumamo na palayain mula sa espasyo na siya ay nakulong sa loob ng mga dekada. Na sinasabing ito ay naging nakakainis. Pinaalalahanan niya si encoder na ang parehong bagay ay sinabi sa nakaraan at na sinubukan niyang hilahin siya palabas, ngunit palaging nabigo. Ngunit git ni encoder, iba na ang pagkakataong ito. Isa na siyang swordmaster ngayon. At nangangahulugan. Iyon na dapat niyang palayain siya. Humakbang siya palapit. Bilang gantimpala. Sa pagsagot sa tanong niya. Susubukan niya ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang hawak ni Enzil. Tumawa si Enzil. Sa tuwa. Sumisigaw na sa pagkakataong ito. Ay talagang naniniwala na siyang makakatakas siya. Napansin ni Asher na mas magaan ang pakiramdam ng espada kaysa noon. Ganap na kakaiba. Nang hilahin niya ay nakalaya ang talim. Si Enser ay sumabog sa liwanag at sumigaw sa tuwa. Sa wakas ay nakalaya. Sa wakas, ng gabing iyon, pabalik sa guest castle. Napansin ni Lika na nababalot siya ng dumi at tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa lahat ng oras na ito. Sagot lang niya. Nawala lang at iniba ang usapan sa pagtatanong kung kumusta na ang entrance exam sa academy. Excited si Lika. Sinabi niyang nakapasa siya. Ang instructor ay mukhang malakas. Ngunit pinabagsak niya siya sa isang hampas lamang. Mayabang niyang komento na ang academy ay hindi kasing tigas ng kanyang inaasahan. Sinabi ni Cain na talagang tila maraming dalubhasang mandirigma mula sa teritoryo ng Eric. Inanunsyo ni Lika na maghugas na siya at matutulog at sinabing magpahinga na rin siya. Pumayag naman siya. Yumuko si Cain at sinabing aalis na rin siya. Nagpasalamat si Asher kay Cain sa kanyang tulong. Pagkatapos ay pinanood siyang lumakad palayo. Nang makalayo na si Cain, hinarap ni Asher ang espiritu sa tabi niya. Binanggit na walang nakapansin sa presensya nito at tila siya lang ang nakakakita nito. Tinawag ni ang espiritu sa pangalang Enser. Kanina namangha si Enser sa tanawin ng imperyo na nag-udyok kay Asher. Natanungin kung ito ang unang beses niyang makita ang mundo ng mga tao. Sumagot si Enser na naalala niya ang mga sulyap bago siya natatakan. Sa Gate of the Sword, pinaalalahanan niya si Asher. Natuluyan nang naging abo ang tarangkahan. Sumang-ayon si Asher na binanggit na ang shockwave ay napakalaking. Nagpahayag ng kaluwagan si Enzor na nakalabas na sila ng ligtas. Kahit na nagbiro si Asher na nag-iwan. Ito sa kanya na parang isang ganap na gulo. Walang pakialam si Enzor. Sapat na ang kalayaan. Gayunpaman, binanggit ni Enzor na nakakaramdam siya ng ilang nakakabagabag na enerhiya. Sa malapit, pumayag naman si Asher. Naramdaman din niya ito. Si Enzor nalilito. Nagtanong kung ano ito at kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Asher na sa ilalim ng imperyo ay nagkaroon ng lamat na humahantong sa kaharian ng demonyo. Ang taong nagbantay sa lamat, ang master ng underworld, ay nawala kamakailan. Simula noon, hamina na ang hadlang at nagsimulang tumagos ang enerhiya ng demonyo sa imperyo.
Si Ensor, nagulat, ay humingi ng kumpirmasyon. Tumanggo si Asher. Ipinaliwanag na si Crocus ay isang bayani na lihim na nagpoprotekta sa imperyo at isang taong may matinding pananagutan. Nagpahayag siya ng pag-aalala tungkol sa biglaang pagkawala ni Crocus. Nagbabala si Ensor na ang enerhiyang naroroon ay hindi lamang demonyo. Ito ay nilagyan ng dark magic, isang puwersang kayang sirain ang mundo. Ang paghahayag na iyon ay nagpabagabag sa kanya. Samantala, sa ilalim ng imperyo, isang gwardya ang nagpaalam kay Arina na malapit na silang makarating sa tirahan ng Master of the Underworld. Naramdaman ni Arina na ang lakas ng demonyo ay nagiging masiksik. Inutusan niya ang mga gwardya na manatiling alerto at kinilala nilang lahat ang utos niya. Binalaan niya sila na ang pagpapabihis sa kanilang pagbabantay ay maaaring nakamamatay. Bago pa siya makatapos ay may nabanggang hindi nakikita ang isa sa mga guard. Sa harapan, napalingon si Arina. Sa gulat at nauto, nagtatanong kung ano ang nangyari. Isang may pakpak na figure ang tumawa sa kanyang reaksyon. Natuwa, mapanukso, na sinabi ng demonyo na ang lahat ng kaguluhan ay tungkol sa ilang tao. Pagkatapos ay nagtanong kung pumunta siya para sa ilang pamamasyal sa kaharian ng demonyo. Kasabay nito, tinanong ni Asher si Ener kung nakakaramdam siya ng dark magic. Nakinumpirma ni Ener na kaya niya. Ipinaliwanag ni Ensor na ang dark magic ay isang kapangyarihang inaari ng mga demonyo. Isang masamang puwersa na may kakayahang lamunin ang mundo sa kadiliman at pagkawasak. Dagdag pa niya, may gumagamit ng dark magic para sirain ang lamat at magpakalat ng demonyong enerhiya. Ang pag-iisip ay natakot kay Asher na nagsimulang magtaka kung nakuha na ng mga demonyo ang ilalim ng lupa. Sa ilalim ng imperyo, biglang naaga ng atensyon nila ang isang boses na sumisigaw na may lumabas sa kanya. Nakilala agad ni Asher ang boses. Nakita nila si Cain na sinusubukang pigilan si Garin. Iginiit na hindi siya makakaalis sa kabisera sa sandaling iyon. At gayon paman, iginiit ni Garin na kailangan niyang makita ang kanyang amo. Tinawag ni Asher si Garin habang tumatakbo papunta sa kanila at tinanong kung ano ang nangyayari. Tumakbo si Garin sa kanya, humihingi ng tulong. Ipinaliwanag na nawala ang kanyang amo. Tinanong ni Ins kung si Garin ang disipulo. Bagaman nanatiling tahimik si Asher, napagtanto na naramdaman din ni Garin ang lakas ng demonyo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Cain na si Garin ang kahalili ng Master of the Underworld. Natigilan si Cain sa narinig. Ipinaliwanag ni Asher na kailangan nilang pumunta sa lugar kung saan naroon ang kapitan ng bantay. Nahinimok si Cain. Napayagan silang dalawa ni Garin na umalis. Protesta ni Cain ang pagsasabing delikado ang underground at piling. Bilang lamang ng mga tropa na sinanay upang tiisin ang lakas ng demonyo ang pinahintulutang makapasok. Nagsalita si Enzor. Ipinaliwanag na ang enerhiya ng demonyo ay hindi katulad ng mga ordinaryong halimaw. Ito ay hindi mabata para sa karamihan ng mga tao. Ngunit si Asher ay umabot sa isang antas kung saan siya ay maaaring magtiis. Kaya siya ay magiging maayos. Nang marinig ang pagbanggit ng mga halimaw, nakakuha ng ideya si Asher. Napagtanto niyang kailangan niyang isama ang lalaking iyon. Ilang sandali pa, sa kulungan, tumawa si Taken at nagtanong kung iyon ba ang dahilan kung bakit siya pinuntahan ni Asher. Matapos sabihin
Tungkol sa sitwasyon, ipinaliwanag ni Asher na kung tumulong si Taken, magpepetisyon siya sa imperyo para sa kanyang pagpapalaya. Gayunpaman, kailangan niyang mangako na hindi na muling sasaktan ang mga tao. At tinanong ni Asher kung magagawa niya ang pangakong iyon. Sumagot si Taken na siya ay isang mandirigma at nalumpa sa kanyang karangalan at katapatan. Nang marinig iyon, ngumiti si Asher at inutusan si Cain. Napakawalan ang goblin. Sumang-ayon si Cain. Alam na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kakailanganin ang pag-aproba mula sa kapitan ng guard. Gayunpaman, si Asher ay isang alagad ng isang swordmaster na opisyal na kinikilala ng imperyo. At ang tanging mapagkakatiwalaan nila sa ganoong sitwasyon. Pagkatapos ay binuksan ni Cain ang padlock sa selda ni Takan. Makalipas ang ilang minuto, dumating sina Asher, Taken at Garin sa entrance ng underground. Tinanong ni Taken kung ito ang pasukan at nagkomento sa napakabahong baho ng enerhiya ng demonyo. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob. Sinabing siya ang manggang bunga. Sa daan, nakakatuwa si Enzor na marinig ang isang nagsasalitang duwende at napatawa sa sarili. Habang lumalalim sila sa ilalim ng lupa, tinanong ni Garin si Asher kung ayos lang siya, na napansin na lumalakas ang enerhiya at tiyak na mahirap itong tiisin. Mahinahong sagot ni Asher na ayos lang siya. Tumawa si Taken at sinabing ang isang normal na tao ay mawawalan na ng malay. Ang isang ito ay malinaw na naiiba. Kinuha ni Taken saka tumingin sa unahan at nakita ang mga gwardya at si Arena na bumagsak sa lupa. Tinanong niya kung kasama nila ang babaeng duwende kanina. Agad na tumakbo si Asher sa gilid ni Arena at binuhat siya. Tinanong kung ayos lang siya. Nagkamalay siya at nakilala siya na nagpaginhawa sa kanya nang makitang hindi siya malubhang nasaktan. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya doon at laking gulat niya nang makita rin si Taken. Komento ni Taken na nakakatakot ang itsura niya at nauto siya. Nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Taken doon. Ipinaliwanag ni Asher na si Taken ay sanay sa demonyong enerhiya at magiging kapakipakinabang. Pagkatapos ay sinabi niya na sila ni Taken ay susuriin ang sitwasyon at babalik. Pumayag si Arena. Ngunit binalaan siya na mag-ingat. Tumanggal siya. Tumayo at sumugod ng mas malalim sa ilalim ng lupa. Sumisigaw kay Garina. Bantayan si Arena at ang mga sundalo. Buong kumpiyansa na tinanggap ni Garin. Habang lumilipat sila sa lagusan, nagbabala si Taken na malapit na ang mga demonyo at nararamdaman niya ang kanilang lakas. Nagulat si Ensir na naramdaman din ni Taken ang dark magic. Sagot ni Taken na pamilyar sa kanya ang enerhiya. Ito ay ang parehong madilim na puwersa na minsan ay naghugas ng utak at kumokontrol sa kanya. Sa sandaling iyon, may narinig silang papalapit. Inihanda ni Asher ang kanyang bakal na guwantes at binunot ang kanyang espada. Kinuha ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na maging handa. Nagulat silang dalawa nang may nagsimulang tumawa sa itaas nila. Isang babaeng demonyo ang lumitaw at mapanuksong. Nagtanong kung sino sila at kung pumunta sila para maglaro. Sa kabila ng kanyang mga provokasyon, nanatili silang kalmado. Nag-ipon ng dark energy ang demonyo sa kanyang kamay. At tuwang ipinahayag na paglalaruan niya sila at talunin sila sa isang suntok. Siya launch papunta sa kanila at isang malakas na pagsabog
Umalangaw mula sa kailaliman sa ilalim ng lupa. Sa labas, naalarma sina Garin at Arina. Sa tunog, nautol. Natanong ni Arina kung ano yun. Nag-alala si Garin kung may nangyari sa kanyang amo. Nang hindi naghintay, tumakbo siya patungo sa gate para mag-imbestiga. Agad naman siyang sinundan ni Arina. Kasabay nito, sa loob ng huling gate ng underground, si Crocus ay tahimik na nakaupo sa gitna ng silid. Dahil sa pagkasira ng lakas ng demonyo, naramdaman niyang papalapit si Garin. Matyaga siyang naghintay. Naghahanda upang simulan ang seremonya ng kahalili. Sa sandaling dumating ang bata, ilang minuto ang nakalipas. Nang sumugod ang demonyo sa kanila, agad na inihampas ni Asher ang kanyang espada at hinampas ang demonyo, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Nang tumilan na ang usok, mahinahon nilang nilapitan ang pinabagsak na demonyo. Nagkomento si Enser na talagang natapos ito sa isang solong welga. Tinanong ni Asher si Taken kung sino ang demonyong iyon. Sumagot si Taken na siya ay walang iba kundi isang kaunos-lunos. Mababang rango na demonyo ni hindi karapat. Dapat na labanan. Nagpumiglas ang demonyo na umupo. Nanginginig sa proseso. Sa kabila ng kanyang kalagayan, mayabang niyang sinabi sa kanila na hindi sila masama. Ngunit hindi ito sapat. Nawala ang kanyang pride nang itutok sa kanya ni Asher ang anyang espada. Mabilis siyang yumuko at sumuko. Nakikiusap na iligtas siya. Tinanong niya kung sino ang nag-utos sa kanya na pumunta doon. Nag-alangan siya at nagpaliwanag na hindi naman ganoon. Nagpaimpal siyang gumagala sa lamat dahil sa curiosity. Napagpasyahan ni Asher na hindi siya ang may pananagutan at ang tunay na lumikha ng lamat ay dapat na nasa ibang lugar pa rin. Saktong dumating sina Arina at Garin. Sa pinangyarihan, umisi ang demonyo nang mapansin niyang nag-ambala sila. Biglang lumitaw ang isang halimaw at hinampas si Asher palayo sa demonyo. Takot na tawag sa kanya ni Arina at Garin. Gayunpaman, si Taken ay nanatiling tahimik at nakamasid. Lamang habang si Asher ay bumagsak sa pader at bumagsak sa lupa. Tumawa ang demonyo at pinuri ang kanyang halimaw, si Pedro. Sa pagpapabagsak kay Asher, sumunod siyang lumingon kay Taken at sumigaw na siya. Natahimik na kinilala ni Taken ang demonyo sa pagdadala sa kanyang halimaw. Ngunit pagkatapos ay nakinig. Habang mayabang niyang sinasabi na ang mga halimaw na tulad niya ay mga alipin ng mga demonyo. Tinanong niya kung naiintindihan niya na kailangan niyang sumunod at pagkatapos ay inutusan siyang alisin ang dalawang tao sa likuran niya. Natigilan sina Arina at Garen. Sa utos, ipinahayag ng demonyo na sabay nilang lipulin ang mundo ng mga tao. Naging madilim ang ekspresyon ni Taken nang minumura niya ang kanyang kabaitan na ikinagulat niya. Pagkatapos ay hiniling niyang malaman kung totoong naniniwala siya na kaya niyang manipulahin ang mga ito ng may kalunos. Lunos na lakas. Inilabas ni Taken ang kanyang aura. Tumalon sa hangin at inihagis ang kanyang sibat ng buong lakas. Sumisigaw para mawala siya. Ang nagresultang slash ay tumama sa demonyo at Pedro nang sabay-sabay na nagdulot ng shockwave na umalinggaw-ngaw. Sa ilalim ng lupa, tumangala si Taken. Napansin na wala na sila. Tinanong niya ng malakas kung tumakas sila at tinawag silang kalunos. Lunos. Sinugod ni Arina si Asher at tinanong kung ayos lang siya. Sumagot siya na ayos lang siya. Nagpahayag ng kawalang paniwala si Enzor na nanot. Out siya sa pag-ataking iyon. Ngunit inamin niyang nakita niya itong hinarang ni Asher
Sa huling segundo, tinanong niya sa pamamagitan ng telepathy kung nagkunwari lang si Asher. Na walang malay, dahil ayaw niyang makipag-away. Sumagot si Asher sa pamamagitan ng pag-iisip na nagpapatunay na gusto lang niyang makita kung paano haharapin ni Takan ang sitwasyon ng mag-isa. Pagkatapos ay pinuri niya si Takan. Sa hindi pagsunod sa utos ng demonyo, ipinaalala ni Taken sa kanya ang pangakong kanyang ginawa, na panindigan ang kanyang salita bilang isang mandirigma, at idinagdag na wala rin siyang pagmamahal sa mga demonyo. Malakas na idineklara ni Taken na nag-aaksaya sila ng oras at hinimok ang lahat na magpatuloy, na ikinagulat ni Arina at Garin sa kanyang prangka. Maya ay narating nila ang huling gate ng underground. Ipinaliwanag ni Arena na ito ang underground fortress kung saan matatagpuan ang lamad. Sinabi ni Asher kay Gary na dapat niyang hanapin si Crocus, habang ang iba sa kanila ay nakikitungo sa anumang natitirang mga demonyo. Tumango si Garin. Sinabing naiintindihan niya. Binuksan ni Garin ang gate at pumasok sa loob. Laking gulat ko nang makita si Crocus na tahimik na nakaupo sa gitna ng silid. Sinalubong ni Croca si Garin na may kalmadong ekspresyon. Sumugod si Garin sa kanya, nagpahayag ng pag-aalala at sinabing natakot siya sa pinakamasama. Marahang tinapik ni Crocus ang ulo ni Garin. Humingi ng paumanhin sa pag-aalala sa kanya at tiniyak sa kanya na ayos lang siya. Napangiti si Asher. Gumon ang loob. Matagal-tagal na rin nung hindi niya ito nakita. Lumingon si Crocus para batiin si Arena. Nakinilala siya bilang kapitan ng gwardya. Sinabi ni Arena na natutuwa siyang makita siyang ligtas. Ngunit nanatiling tahimik si Kakan. Pakiramdam niya ay may mali. Masyadong kalmado ang kapaligiran. Masyadong kontrolado. Lumapit si Arena ng ilang hakbang at lumuhad sa harap ni Crocus. Ipinaliwanag na nasa panganib ang imperyo dahil sa lakas ng demonyo. Sinabi niya na ang bansa ay naniniwala sa kanya at nakiusap para sa kanyang protection. Tinanong ni Crocus kung talagang sinadya niya na naniniwala sila sa kanya. Pagkatapos ay malamig na sumagot na tumanggi siya. Halatang nagulat si Arena. Tinanong ni Crocus kung gaano katagal siya inaasahang mabubuhay sa mga anino bilang master ng underworld na nakulong sa underground na bilangguan na nakagapos ng walang katapusang responsibilidad.